So nasa last bit na po tayo ng ating New Beginnings in Christ at pag-uusapan po natin ngayon kung paano naman tayo maglalakad doon sa bagong buhay natin o sa pag-uumpisa natin ng pagbabago araw-araw. Alam niyo po sa sa corporate world, sa industry, lalo na yung mga malalaking organization, importante sa kanila yung pagbabago. Importante sa kanila yung mga fresh starts. Importante sa kanila that there is that plan for them to actually evolve over time. Kaya nga po ang Panginoon, napakabuti niya kasi binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng deposito na si Lord Holy Spirit na nasa atin. So lahat po ng tumanggap kay Lord Holy Spirit, kay Jesus, may deposit po na Lord Holy Spirit sa atin. And when the Lord Holy Spirit is inside of us at pinabayaan natin siya sa pagkilos sa ating buhay, hinayaan natin siya na siya ang maging Diyos ng ating buhay. Tayo ay magpasakop sa Kanya, sumunod sa Kanya, at hayaan natin na pamunuan niya tayo patungo sa katotohanan. Tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago araw-araw na progressive transformation. So napaka-importante na maunawaan natin na ang Panginoon natin, ang gusto niya siyempre tagumpay sa atin. At tulad ng mga malalaking kumpanya, hindi sila magiging matagumpay kung hindi sila progressively nagtatransform. Sa mga familiar dito sa iPhone, ano ang itsura ng iPhone noon? Ano ang itsura ng iPhone ngayon? Gaano katagal ang baterya ng iPhone noon? Gaano katagal ang baterya ng iPhone ngayon? Because they believe na ang kanilang produkto ay dapat humuhusay, lalong gumaganda, lalong nagkakaroon ng mas maraming features. In the same manner, kapag hinayaan natin si Lord Holy Spirit, dalin tayo doon sa landas na dapat na andun tayo sa panahon na nilaan niya according sa kanyang plano ng predestination natin, then we would understand walking in newness of life. So when we live out the change that Christ brings, makikita natin ang sarili natin, uy, I am better today than yesterday. Mas mahusay ako ngayon kasi kahapon. Mas mahusay ako ngayong January kasi nung December. Mas magaling ako ngayong 2025, January versus January 2024, 2023. Kasi yaan ang gusto ng Panginoon sa atin. Tulad ng isang mahusay na magulang, ang nais niya sa kanyang anak ay magtagumpay. So sabi sa Romans 6, chapter 6, verse 4, Amplified Version, inaanyaya ko pong tumayo kayo whenever it's appropriate so that we may exercise the holy reverence of reading the Word of God. So sabay-sabay natin basahin while you are all on mute. We have, therefore, been buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory and power of the Father, we too might walk habitually in newness of life, abandoning our old ways. And may the Lord add blessing, power, and revelation to the reading of His mighty word. Manalangin po tayo bago po natin pagpatuloy ang ating pag-aasapan sa araw na ito. Panginoon, kayo po ang aming tinataas, pinupuri at pinapasalamatan dahil kayo ang dakilang Diyos. Mangusap po kayo sa bawat um, nilalang na nakikinig ng mensaheng ito at hayaan niyo, Panginoon, kasihan niyo ang bawat isa. Puntahan niyo at bisitahan niyo po, Panginoon, ang mga lugar kung nasaan sila ngayon. At hayaan niyo, Panginoon, maranasan nila ang richness ng inyong pag-ibig. Maintindihan namin, Panginoon, ang planong nilaan mo sa amin, ang gilas at husay na ipinagkaloob mo sa bawat isa na kailangan lang, Panginoon, mabuksan ng pintuan o makuha namin, Panginoon, ng susi ng pangunawa para makita namin sino nga ba kami sa mata ninyo? Ano nga ba ang hinanda nyo, nilaan nyo sa plano nyo sa aming buhay? San nga ba kami magaling? San nga ba kami mahina? San nga ba kami lalago, uunlad? San ba kami magiging matagumpay? At san ba kami dapat umiwas sa aming buhay na kahit gusto namin, ito ay mali at ito ay mapupunta, Panginoon, sa kasalanan at distraction. Dalhin niyo po kami, Panginoon, sa landas, sa pangunawa, sa pag-iisip, sa pagkilos ayon sa kalooban mo para hindi po kami, Panginoon, malinlang ng pagkakataon, ng demonyo, o di kaya, Panginoon, kahit ng sarili naming pananaw. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang unang ginagawa kasi ng Panginoon, pinapalalim niya yung relasyon niya
sa atin dahil tayo ay nagpapasakop sa Kanya, lumalapit sa Kanya, nananalangin sa Kanya araw-araw. Kaya nasasanay tayo sa ating lakbay buhay na kaagapay natin siya. Kasama natin siya at conscious tayo ron. Imagine niyo na lang kung alam niyo na ang Diyos ay kasama niyo araw-araw, katabi niyo siya, intentionally, mindful kayo sa ganong klaseng concept. Magkakasala ka pa ba? Gagawa ka ba ng mga bagay na sablay? Gagawa ka ba ng mga bagay na hindi totoo o hindi makabuluhan. 'Di ba? Kapag alam natin na ang presensya ng Panginoon ay bumabalot sa atin, alam natin sa bawat hakbang ng buhay natin na andun siya, alam natin na pwede tayo magpasakop. So, pag-uusapan natin tatlong puntos ngayong araw na to, walking habitually in the newness of life, demonstrating the fruits of the Spirit and serving others as an expression of new life. Ayan. So basahin po natin ang Ephesians chapter 4 verse 20 to 24 kasi ito yung susi para mabuksan natin kung paano nga ba tayo magkakaroon ng habitual or automatic behavior na sa araw-araw na pamumuhay natin, nagbabago tayo for the good. Tingnan mo nga ang katabi mo kung nagbago na yan o ganun pa rin siya. Yan, napakaganda kasi na naunawaan natin na ang pagbabago na mabuti at mahusay ay nagdadala ng tagumpay doon sa nilalang, sa tao na kasama natin. Okay, again, if it's appropriate wherever you are, please stand up with me as we read the scriptures. And when we read it, hayaan natin na kausapin tayo ng Panginoon. Kung ano ipapakita niya, paparanas niya, hayaan natin na ito ang ating ma-experience. Ephesians chapter 4, verse 20 to 24, New International Version says, That, however, is not the way of life you learned. When you heard about Christ, you were taught in Him, in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. And may the Lord add blessing and revelation to the reading of His mighty word. Ayan. So po nakita natin. So, tinuro ni Apostle Paul sa Church of Ephesus, alam nyo na yung tama. Alam nyo ang mali. Alam nyo ang totoo. Alam nyo na ang kasinungalingan. Dahil kinasihan tayo ng banal na Espiritu Santo nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, meron tayong kapangyarihan na talikuran na ang nakaraan. Yung nakaraang pamumuhay natin. At syempre, pag sinabi natin pamumuhay, kalakip dyan ng pag-iisip, pagsasalita, laman ng puso, pagkilos, 'di ba? Yung behaviors natin. At higit doon, yung pananaw natin sa kinabukasan. Marami po kasi ako nakakausap na kapag tinanong ko sila, anong plano nyo para sa kinabukasan nyo? What's your plan? For this year? Kadalasan po wala. Because that's the old self. Yun po yung basic human tendency na katamaran na pagplanuhan ng kinabukasan nila kasi ayaw nilang gumamit ng enerhiya para mag-isip, para pagplanuhan to, o ayaw nilang i-commit yung sarili nila doon sa landas na tatahakin nila. Na kadalasan syempre, kung gusto mong magbago, kung gusto mong humusay, magpapagal ka. Kung ikaw ay estudyante, gusto mong mataas na grado, magsusunog ka ng kilay. 'Di ba? Kung ikaw ay empleyado, dapat handa ka na magpagal at magtagal doon sa opisina, lalong-lalo na kung may deadline kahit walang bayad sa overtime. At kung ikaw naman ay isang tao na gusto mong umayos ang relasyon mo, kailangan mong matutunan sa maestro, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? At lahat ng konsepto natin patungkol sa pag-ibig, dapat natin ibasura yan. Dahil ang konsepto ng pag-ibig natin na hiwalay sa Biblia, ito ay makamundong konsepto ng pag-ibig. Kaya nga pag tinignan niyo yung mga palabas, yung mga romantic love stories, ano ang kailangan? Ano ang essential? Kailangan yung lover, meron siyang benefit doon sa kanyang relationship. Yung lover, attracted siya doon sa tao, hindi dahil itong taong ito ay mabait, kung hindi dahil maganda siya. 'Di ba yung pag nakita nila ang isa't isa, parang nalalaglag yung panga nila. 'Di ba pag nakita nila, kasi nakita nila yung kagandahan physically. Pero hindi tinuturuan ng mga romantic movies
kung paano mag-analyze ng isang tao na papasok ka with that person in a relationship, you will enter that no, with that person, a romantic relationship. We are not taught about those movies on how to actually be able to match our preferences, align our values, align our goals and dreams. Tinuturuan tayo ng mundo na matisod, magkamali, makabuntis, mabuntis, magkahiwalay, mag-away. Yun ang tinuturo. At kung papansinin pa natin yung mga romantic movies right now, 'di ba? Kailangan nilang magsabi ng totoo pero hindi nila masabi-sabi. Parating may mga ganong klaseng drama, may mga etchos doon sa mga pelikula na pwede mo naman sabihin yung laman ng loob mo. Bakit hihintayin mo pa na umalis yung bus o hihintayin mo pa ang ilang taon bago mo sabihin? Ang dami-daming kasinungalingan na sinasaksak sa utak ng mga taong nanonood ng mga romantic flicks na sinasabi natural lamang to sa relasyon. Hindi po. Ang pag-ibig na totoo, walang puwang ang kasinungalingan. Walang puwang ang sikreto. Walang puwang ang pagkukublik. Yang sinasabi ng Panginoon dyan, alam mo na yung tama. Alam mo ang mali. Alam mo ang mahusay. Alam mo ang hindi. So anong dapat mong gawin? Talikuran mo lahat ng makamundong pag-iisip at talikuran mo lahat ng makamundong pananaw, lalo na sa sarili mo. Paano? Marami akong kilalang mga Kristiyano na alam nila na sila ay nabago na. Kaya nga sabi diyan, 'di ba, made new in the attitude of your minds sa verse 23. Ngunit hinahayaan pa rin nila na magkaroon sila ng takot sa kinabukasan. Hinahayaan pa rin nila na maging dependent sila sa sarili nila. Remember, ang sinasabi ng Panginoon sa mga nagtatrabaho na rito, si God ang nagbibigay ng kapangyarihan for us to produce wealth. If God will not allow you to be in this space, ibig sabihin it is for your own good. Kahit gusto mo yan, kahit ini-insist mo yan, because God protects you. Ganun kasi kumilos ang Panginoon. Ngunit yung attitude natin kasi, ipipilit natin yung gusto natin. Dahil meron tayong gustong patunayan. Dahil meron tayong gustong gawin. Dahil meron tayong certain degree of belief na ito yung tama. Kahit alam natin na ang pagpigil ng Panginoon sa paghakbang natin sa loob ng circle or square na yan, it's actually wrong. At ito ay mauuwi sa mali. Balik tayo sandali sa relationships. Ang dami ko ng pinayuhan, kabataan, na huwag kayong pumasok sa relationship na yan. Pumasok pa rin sila. So, ano nangyari? Napatunayan over time na mali yung kanilang piniling partner. Mali yung pinili nilang husband. Mali yung pinili nilang wife. Over time. And syempre, dahil nagpakasal na sila, that is a commitment until death do you part. So, paano ngayon yun? Nagkamali ka for life. May pag-asa ba? Meron pa rin kahit nagkamali ka. That is the newness of the attitude. Kasi yung mga taong nagkamali na nakilala ko at tinuturuan ko sila kung paano mag-reprogram ng utak, hindi sila makapaniwala na may pag-asa pa sila. Dahil sa Panginoon, walang imposible. Sa Panginoon, there is always faith, hope, and love. So, ganun siya. Mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo ay tumahak ng landas at hinayaan natin si Jesus ang maging sentro ng buhay natin, tayo ay mababago progressively. Bakit? Kasi nagdesisyon tayong talikuran na lahat ng kamunduhan, kasinungalingan, kasalanan ng ating nakaraan, at tayo ay ngayon nabubuksan sa ating isipan. Sabi nga ni Teacher Sherry kanina sa kamay, di ba, pag hawak mo pareho, ano pa matatanggap ng fisted hands? Wala kang matatanggap dahil hindi siya nakabukas na ganyan. Ganon din ang puso. Ang puso mo pag nakasara, ang isip mo pag nakasara, wala na matatanggap yan dahil puno na yan eh. Para sa iyo, ngunit kung nakabukas ang isip mo, nakabukas ang puso mo, pwede kang bigyan ng Panginoon ng panibagong pag-iisip. Panibagong panibagong puso, ika nga, di ba? Panibagong buhay, panibagong pananaw. Hindi ibig sabihin makakalimutan mo yung mga kapalpakan mo. Pero pag nagbago ang pananaw mo, you have that attitude of newness, tanggap mo yung pagkakamali mo. Maaring nagsisi ka. Tama na yun. Napatawad mo na dapat ang sarili mo, nagkamali ka na eh. So, anong gagawin mo? Ipagpapatuloy mo lang ang tamang pamumuhay. Kaya ang sabi ng Panginoon dyan sa 20, verse 24, put on the new self. Ang galing ng sinabi ni Apostle Paul, isuot mo yung bagong ikaw. Isuot mo.
Kasi minsan nakakalimutan natin na binago na tayo ng Diyos at bumabalik pa rin tayo sa putik ng kasalanan. Kasi naging komportable tayo once upon a time sa buhay na yun. Ano raw ang mangyayari sa atin pag sinuot natin ang bagong sarili? Tayo ay mabubuhay sa tamang katwiran at magiging banal. Wow! Parang ang hirap naman nun. Banal? Mahirap. Kaya nga siya mahirap at imposible sa kakayahan ng tao, kailangan natin si Kristo. Yung grasya niya, yung kapangyarihan niya, kapag tinanggap natin dahil nagpasakop tayo sa Kanya, tuturuan niya tayong maging makatwiran. Tuturuan niya tayong maging banal. So, meron po akong kausap recently about yung problema niya dito sa pagkatrabaho niya. So, ang sabi ko sa kanya, ang Panginoon ang bahala na iangat ka o i-vindicate ka o i-correct niya yung amo mo dahil Kristiyano siya. So, lahat ng Bible verses na alam ko, binigay ko na sa kanya, binuhos ko na sa kanya. Dahil siya ay born again believer din. Tulad natin, anong nangyari? Wala. Hindi pa rin siya makatulog, hindi pa rin niya mapaniwalaan yung mga scriptures kasi pinili niya na isuot yung makamundong pananaw niya at hindi na bago ang sitwasyon niya dahil hinayaan niya ang utak niya na mag-operate doon sa old self. Matakot, hawakan yung pagkakataon, control the narrative, control the situation, and not give it up to the Lord. So yun yung nangyari sa kanya. Nakakalungkot kasi may kapayapaan sa kalagitnaan ng pighati. 'Di ba? May kasiguraduhan sa kalagitnaan ng pagsubok. Pero pinili niya tignan lahat ng mga bagay na negatibo. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maging ganun. Kasi available naman siya. Kaya nga yung pagbabago natin araw-araw, bibigyan tayo ng tibay, bibigyan tayo ng lakas, magkakaroon tayo ng kakayahan na kapag tayo nakaranas ng setback, nagkamali tayo, pumalpak tayo, nadapa tayo, ang gagawin natin, babangon tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Kasi makikita mo ang Panginoon eh. Sabi niya, anak, balik ka sa akin. Tapos kukunin mo ngayon yung kamay niya. Hindi yung tatalikod kang ganyan. Tapos magpapanggap ka na wala siya. Kasi nagtatampo ka sa kanya. Hindi. Hahawakan mo yung kamay niya. At sabay kayong maglalakad sa buhay na to. Dahil sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. There is nothing that can separate me from you. My love will always be there. And that's true. Nothing can separate my love for you. And that's how you operate in the newness of life. Kaya nga sabi ng Panginoon, grabe yung pangako niya, di ba? Your calling and your gifts are irrevocable. Pagtanggap mo pa lang kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at hinayaan mo na mabuksan ang isipan mo patungkol sa kinabukasan mo, pwede mong tanungin ng Panginoon. At pag hinayaan mo na ipakita sa iyo ng Panginoon kung saan ka mahusay, malalaman mo yun. Kasi ang mundo natin, diniktahan tayo ng napakaraming bagay. Mag-aral ka ng ganito, mag 4-year degree ka, 'di ba? Huwag ka mag-vocational kasi ang vocational mas mababang kalidad ng pamumuhay 'yan o hindi mataas na kalidad ng pag-aaral 'yan. Hindi po totoo 'yun. Dahil kahit saan kang iluklok ng Panginoon, sigurado ako kung ikaw ay mapagmahal sa Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo at sinusunod mo ang Panginoon, ikaw ay mamumunga, 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 ikaw ay lalago, ikaw ay pagyayamanin ng Panginoon dahil tama kung saan ka naitanim. Hindi mo pinilit ang sarili mo. Sa isang bagay na inisip mo, na inakala mo, ito yung pinakamaganda sa'yo. Kaya huwag mong ipaglaban ang mali. Paglaban mo ang tama. Tuloy natin ang point number 2. Ayan. Pero bago tayo tumako ron, just a reflection question. Ano ba yung mga ginagawa mo noon na dapat mo nang talikuran? Dapat mo nang iwan? Huwag mo nang pahabulin tong mga dati mong kaugalian. At huwag mong patabihin sa'yo yung dati mong kaugalian. At huwag mo hayaan mauna sa'yo. Kasi matitisod ka niyan eh. 'Di ba? At syempre, wag mo patabihin sa'yo yung dati mong ugali kasi pwede ka niyang hawakan para hindi ka umusad. 'Di ba? Talikuran mo. Kung kaya mong tumakbo ng malayo sa kanya, tumakbo ka doon sa newness ng attitude mo in Christ.
dahil hindi makakatulong sa'yo lahat ng mga bagay na hindi tama sa mata ng Panginoon at Biblia. Pag-usapan naman natin ang demonstrating, okay, the fruits of the Spirit. Remember, fruits, bunga ng Espiritu. Mabubunga siya sa season na kailangan natin. Again, stand up with me wherever it's appropriate. Galatians 5:22 to 26. Basahin natin sabay-sabay NIV version. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. And may the Lord add the love that comes from Him after reading the Word of God. Grabe po ang Panginoon. Isipin nyo na lang, tapos na ang usapan kung ang bunga ng Espiritu ng pag-ibig o agape ay buhay na buhay araw-araw. Paano ka pa magkakamali? Sino pa ang aawayin mo? At kung may umaway man sa'yo, wala ka ng pake. Ayos lang, di ba? Kung gusto ka niyang awayin, di awayin ka niya. Papatawarin mo siya kahit hindi siya humingi ng tawad dahil may pag-ibig ka sa kanya. Kung meron kang kagalakan na hindi manakaw-nakaw ng mga negatibong mga tao sa iyong kapaligiran, grabe ang araw mo. 'Di ba? Ang sarap magdesisyon pag masaya ka at ang sarap magplano pag masaya ka, pag punong-puno ka ng kagalakan. At kahit meron bagyong dumating sa buhay mo, metaphorically or literally, pag meron kang kapayapaan, okay, may bagyo. So, ituloy ang buhay. Hindi dapat huminto dahil may bagyo, may hangin, 'di ba? May mga kalaban, may mga hadlang, patuloy ka pa rin sa ginagawa mo kasi kung may love, may joy, may peace ka, wala kang takot. Wala kang takot na ipamuhay ang iyong pananampalataya. Wala ang takot na saliksikin kung saan ka magaling. Wala kang takot na sabihin sa mga tao, nagkamali ako. Patawarin niyo ko. Patawarin niyo ako dahil sinaktan ko kayo. Wala kang takot humingi ng tawad. Wala kang takot maging mapagkumbaba. Dahil hindi mo iisipin na para magiging basahan ka at tatapak-tapaan ka nila. Dahil meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang pag-ibig. Imagine nyo na lang if you have patience. 'Di ba? Sabi sa akin ng isang alaga ko, paano niyo po nagagawa na wag magsawa sa akin? Hindi ba ako nakakasawa? Dahil paulit-ulit na lang ako. Sabi ko sa kanya, bakit ako magsasawa? Ang Diyos nga hindi nagsawa ka sa akin eh. Ako nga ang dami kong kapalpakan. Ang dami kong nagagawang sablay pero hindi sumuko ang Diyos sa akin. Patuloy pa rin siyang naglapat ng pag-ibig. Iginawad niya sa akin yung pasensya para turuan niya ako maging kung sino man ako ngayon. Imagine niyo kung may pasensya kayo. 'Di ba? Sa mag-asawa rito, nginakangkan ka ng asawa mo, eh ang lalim ng pasensya mo. Inantay mo siya magsalita, matapos. Pero nagsasalita siya, hindi ka bingi sa sinasabi niya. At habang pinapakinggan mo siya, hindi mo lang pinapakinggan o ninanamnam yung sinasabi niya. Nadadama mo kung saan siya humuhugot ng sinasabi niya. Dahil may pasensya ka. At pagkatapos niya magsalita, maaring napagod na siya kakasigaw kung nagsisigaw siya. Napagod na siya kaagulong sahig, di ba? Then, sabi mo sa kanya, okay, anong gusto mong gawin? Ano yung pwede nating pag-usapan? Di po ba mas maganda kung ganun ang tahanan? At syempre, dahil sa iyong ehemplo, magiging ganun yung tahanan nyo. Mag-uumpisa ng pagbabago doon sa tahanan. 'Di ba? Ang dating sigawan, papalitan ng tawanan. Ang dating pag-aaway, papalitan ng pagmamahalan. Dahil yun ang gusto ng Panginoon eh. Bawat tahanan nagkakaisa. Kung may pasensya sa bawat tao sa bahay.
Tuturuan ka ng panibagong skill set ng magulang mo. Naalala ko tuloy yung anak ko na tinuturuan ko ng math, di ba? Dahil, syempre, pag elementary math, kaya ko pa eh. Pag palo nung high school, hindi ko na kinaya. Anong ginawa ko? Sabi ko, maubos ang pasensya ko. Mababawasan pa ako ng buhok. Magkumun ka na lang. Kasi meron naman paraan outside na pwede mong gamitin as part of the solution. Hindi mo naman kailangan akuin lahat, magulang. Hindi mo kailangan akuin lahat. Kung may pasensya ka, talino ka, may gilas ka, magpatuloy mo pagtuturo mo sa mga anak mo. Pero kung talagang alam mo meron kang limitasyon, then that is the kindness that you can do para dun sa anak mo. And then of course, if there's goodness, tapat yung mga kasama sa bahay, 'di ba? Gentle yung treatment sa bawat isa, 'di ba? I love being gentle, yung in gentleness, 'di ba? Mahinahon yung pag-uusap, may yakapan, may haguran ng likod, 'di ba? Pag nangangati yung katawan ng anak mo o ng asawa mo, kakamutin mo siya, 'di ba? Something like that. At syempre, kapag nagkaroon ng problema sa bahay, nagkamali yung anak natin, nagkamali yung asawa natin, there is that self-control. Hindi ka nawa-wild. 'Di ba? Hindi mo sasaktan. Yung bibig mo, yung sinasabi mo, it's still gentle, filled with love, and there is self-control. Ang taong pumalpak at nagkasala, hindi niya kailangan ng paggalit, kailangan niya pag-ibig. At yan yung kalidad ng pagbabago na ituturo ng Panginoon sa atin. Kung papayag tayo, syempre, if we want to live in the newness of Christ. And I would like to ask you, to reflect upon this beautiful, beautiful verse. Beautiful, beautiful question. So, sa nabasa natin na bunga ng Espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control, ano ba yung kailangan pang ma-develop sa buhay mo? Ako, I would safely say, lahat. At paano mo siya i-cultivate? Paano mo siya paiigtingin? Paano mo siya palalimin? Paano siya maging automatic sa'yo? 'Di ba? Kapitbahay mo, nagbibideo ko, ang ingay-ingay, anong gagawin mo? 'Di ba? Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang ipanalangin, 'di ba? O di kaya, humingi ka ng grasya sa Panginoon para hindi ka maapektuhan ng iyong kapaligiran. Di po ba? And the last bit, serving others as an expression of new life. Again, stand up with me. In context, babasahin po natin from verse 41 to 45, pero ang point of concentration will be verse 45. Sabi po rito, when the 10 other disciples heard what James and John had asked, they were indignant. So Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over the people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Babasahin ko lang po ulit yung verse 45. Read with me para mabigyan natin ng emphasis. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Can all sit down now? Grabe. And that's the expression of love, serving others. Again, hindi ka magiging basahan. Okay? Hindi ka magiging trapo, hindi ka magiging, tawag dito, hindi ka abusuhin dapat. That's the concept of this particular verse. So, anong nangyari kasi dito, nagtanong si James saka si John kay Jesus, kay Christ, Sino ba yung malalagay sa kanan at kaliwa mong kamay? Something like that. And nagalit yung mga ibang mga disciples sa kanya, the 10 other disciples. And so, sinasabi ng Panginoon, look, this is what newness means. And this is what I am. Sinasabi ni Christ, di ba? The Son of Man came to serve. Di ba? Yan yung pinakamaganda na maari nating ipamahagi. Bibigyan ko lang po kayo ng maiksing realization ko. Hindi siya masasabi kong biblically accurate from my perspective kasi hindi ko pa naman siya na-research contextually speaking. This is my understanding of what being a servant actually has done for me. Nung naintindihan ko po kung paano pagsilbihan yung mga disipulo, yung mga kasama natin sa simbahan,
according to the will of God. Na-realize ko na kapag ikaw ay nagsilbi out of love, because that is God's will, makakalimutan mo ang sarili mo. And that is one of the best things that ever happened to me as a believer. Dahil ang tingin mo na is outward, hindi inward. Balikan nyo lang ang sarili niyo. Pag sinabi niyong gusto ko o ayaw ko, anong gagawin mo? Siyempre, pag gusto mo, gagawin mo. Pag ayaw mo, hindi mo gagawin. Pero naandun yung ko, I am. I. I want to do this. I do not want to do this. So, nagiging sentro ng buhay mo, sarili mo. Ngunit pag nagsilbi ka, ang sentro ng buhay mo ay ang Panginoon. At ang pakay mo ay tulungan ang mga tao sa kapaligiran mo. Hindi katulad ng sinasabi dito sa no, verses 41 to 43, 'di ba? Yung mga tao, mga mayayaman, sinasamantala yung mga mahihirap. Yung mga may otoridad, ipinagyayabang nila with pride ang kanilang authority. Baliktad sa Panginoon. Walang flaunting, walang pagyayabang, ano lang, service. Service. Kasi hindi ka na katingin sa sarili mo. Parang ganito yun eh. Bakit ka ba gusto mo magdoktor? Yung mga bata, ang ganda sasabi nila, gusto ko pa maging doktor kasi gusto ko pa makatulong. Pag tumanda yan, tanungin mo, bakit mo gusto maging doktor? Sabihin nila, gusto ko pa rin po makatulong. Pero at the end of it all, makikita mo, most doctors are there practically because of the earning capacity and the prestige of being a doctor. But being a doctor means you're supposed to serve. Eh, di ba? Yung mga tao sa kapaligiran mo because you have a specialization that will lead their diseases or their sickness to be cured. In the same manner, ganun tayo as believers. God has given us the blessing and the empowerment to serve others so that these people will find hope in their lives. Marami po akong kilalang walang pag-asa dahil walang nagtitiwala sa kanila. And you might be the cure for that person. I might have been the cure for that person na kinausap ko who has no hope. Because that is what service is all about. Kaya nga pansinin niyo kung pag nakikipagkwentuhan kayo, gaano ka, gaano in terms of percentage, what percent of the conversation, ikaw yung nagsasalita? What percent of the conversation moves towards your experiences? Na makikipapansin mo yung servant attitude mo when you truly listen to them and you let them take hold of the conversation. Yung storya nila, yung interest mo. At sa storya nila, naiintindihan mo ngayon kung saan mo sila maaring tulungan. At saan mo maaring dalhin yung panalangin mo para sa kanila. Naalala ko po tuloy one time, I was talking to one person. Sabi ko sa kanya, okay lang po ba ipag-pray ko kayo? Sabi niya, sige, okay lang. So pinag-pray ko siya. After nung prayer, sabi niya, Pastor, paano mo nalaman yung mga bagay na yan? Sabi ko, pinakinggan kita. Pero hindi ko naman sinabi na nag-uusap tayo eh. Kasi higit po sa sinabi mo yung pinapakinggan ko, yung tibok ng puso mo. Metaphorically speaking, of course. Because I understood not only from the words, but from the tone, the depth, the breadth, the emotions that went through how you told your story. I understood your situation to be. And that's how you serve others. Not only to make them feel better, but to lead them to Christ and let them receive Christ as Lord and Savior. At wala kang takot kung magagalit sila sa'yo because part of your service to them is to tell them the truth no matter how hurtful it might be. Because kung mahal mo ang isang tao, di ba sabihin mo sa kanya yung totoo? Di ba sa mga bata rito, na nakikinig sa mensaheng ito, kapag meron ka bang classmate na may kulangot sa ilong na nakalabas, hindi mo ba sabihin sa kanya, uy, may kulangot ka, tanggalin mo? O pagtatawanan mo siya kasama ng mga ibang tao na pwede may kapangyarihan ka naman sabihin sa kanya kung anong mali. At maraming mga tao nabubuhay sa kamalian kasi walang tao nagmamahal sa kanila. Sapat pagsilbihan sila para sabihin kung ano yung mali sa kanila.
And I have been in many, many conversations where people hated me for it. But sabi naman ng John 15 eh, the world will hate me because it hated Jesus first. So, tayo po ay yumuko at manalangin sa oras at pagkakataon na ito. Hallelujah. Sa mga taong hindi pa po nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan ko po kayong tanggapin siya sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at mabuhay ka doon sa bagong pananaw, bagong buhay ka, I would like to encourage you right now in the mighty name of Jesus. The first thing that you need to do, hihingi mo ng tawad ang lahat ng kasalanan na naalala mo. Yeah. Pangalawa, magpasalamat ka kay Jesus dahil siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. At ikatlo, ang pinaka-importanting step, pray this prayer with me. Ulitin mo ang mga sasabihin ko at kailangan sapat ang pag-ulit mo na bine-verbalize mo siya. It should be enough to allow yourself to hear what you're praying. So repeat after me this prayer. Jesus, kailangan po kita sa aking buhay para po ako'y magbago. Para sa bawat lakad, hakbang sa aking lakbay buhay, ikaw po ang aking hari at katuwang. Ikaw po ang dinideklara ko na Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. At umaasa po ako sa grasya niyo na isuot ang bagong buhay, bagong ugali, bagong pananaw na ito. Amen. Amen. Pwede kang dumilat ng dalian. Kung ikaw ay nakaranas ng pagbabago, ito ay ebidensya na totoo at ganap ang iyong panalangin sa pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At kung sino man ang nag-imbita sa iyo sa gawain na ito, kausapin mo siya kung ikaw ay nagnanais na maging parte ng pamilya ng Panginoon sa ating simbahan. Sa aking mga kapatid, nais ko po kayong ipanalangin kung mamarapatin ninyo. Kung nakalimutan niyo na po ang bunga ng Espiritu, kung nakalimutan niyo na ang tanda ng pag-ibig sa Diyos at pagbabago ay pagsisilbi sa ibang tao, at kung nakalimutan niyo na grabe ang maaring mangyari sa ating buhay kapag tayo ay naglalakad doon sa panibagong ugali na meron tayo. Nais ko po kayong ipanalangin. Ang pinaka-importante po yung postura ng puso. Kung nais mo na maranasan muli ang kapangyarihan sa ganitong klaseng pamumuhay at masariwa mo ang kagalakan ng iyong kaligtasan, allow the Lord to bring healing to you. I'll pray for you. Panginoon, kayo po ang magpala sa mga kapatiran ko na nagnanais bumalik sa inyo. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng grasya. At hayaan niyo po, Panginoon, na hayaan nila na buksan nila ang puso at isipan nila upang mabago, Panginoon, ang kanilang pananaw at mabago, Panginoon, ang kanilang pamumuhay. Bigyan niyo po sila ng isang napakamakapangyarihang karanasan sa oras at pagkakataong ito at hayaan niyo, Panginoon, na mula ngayon, talikuran nila ang lahat ng mali. Talikuran nila ang lahat ng kamunduhan, kasi kasalanan at kasinungalingan. At hayaan niyo, Panginoon, tahakin nila ang landas ng paninilbihan sa iyo dahil mahal ka nila. At mamunga ang bunga ng Espiritu sa araw-araw nilang pamumuhay. That they will manifest love, joy, and peace. Patience, kindness, and goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. And I do pray, Lord God, let the miracles of healing happen to them today. Maari, Lord God, nasaktan sila. Maari, Lord God, na marami silang mga maling desisyon na ginawa that has
led them to be fearful, led them to be apprehensive, filled with anxiety. But you want to heal them. You want to heal everyone. Kapatid, kung kailangan mo ng kagalingan mula sa Panginoon, if you have been brokenhearted, if somebody has betrayed you, if you know for a fact that you are still harboring resentment or bitterness, or you are the offender, kailangan mo humingi ng tawad. Come to the Lord today and let the Lord bless you with grace para malagpasan mo lahat ng mga negatibong karanasan mo sa oras na ito. Panginoon, maraming maraming salamat po, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming tinataas, pinupurit na pasalamatan, at huwag niyo pong hayaan na manakaw ang inyong mensahe sa araw na to, at bigyan niyo po kami lahat ng grasya na mamahal ka at masunod namin ang lahat ng iyong utos sa aming buhay. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Ayan, maraming maraming salamat po for joining us today. Again, we are asking your help to be part of our virtual evangelist. Ipamahagi po natin ang ating mensahe by sharing the content that we have sa ating social media platforms. And of course, hinihiling po namin sa oras na to na sabayan niyo po kami, ipanalangin po natin ang ating simbahan upang mabitbit po ng Panginoon ang mga kaluluwa na naliligaw para makilala siya bilang Diyos at tagapagligtas. At kung meron kayong mga kapatirang kilala na maaring naligaw din o di kaya nagkaroon ng coldness, lumamig sila sa pananampalataya, bring them back to Christ because that is our responsibility as well. Sa mga kasama po natin sa Zoom, please do stay for a while because there will be a short, very short fellowship. But sa kasama natin sa social media platforms natin sa YouTube tsaka sa Facebook, I would like to encourage you, please do comment if you have experienced receiving Christ as Lord and Savior while watching this message. Or if you are looking for a church and you would like to be part of this community. So God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now.